Welcome to Donmar TV News Channel. Saan ka nakakita, Brother Mike, and your partner, sir? Okay. Na si Joe Masison, libreng-libreng mag-zoom dyan, magbibigay ng orders kina Teddy Casino, kina sa Toro Campo, in the guys na nag-uusap sila patungkol sa COVID pandemic at krisis ng lipunang Pilipino. Pero ang kanilang pag-uusap tungkol sa pag-uudyok, pag-aalsa, pag-organisa, pagpapakilos ng mamamayan upang lumaban sa gobyerno sa loob mismo ng Premier State University. UP, Saan ka nakakita na wala tayong otoridad sa kanila to check that? Sino ba si Joe Masison? Si Joe Masison ay until now currently the chairman of the Communist Party of the Philippines in absentia, naka-base, nagtatago doon sa comfort zone niya sa Utrecht, the Netherlands. Yes. At bilang chairman ng Communist Party, si Joma ay nag-o-order, nagbibigay ng order, direksyon at programa sa New People's Army na magsagawa ng atrocities, pag-asas, kagaya ng sa 3 sundalo sa Legazpi Albay, isang araw lang. Yes, at ang ilang panununog ng mga bulldozer, backhoe at mga heavy equipment na gumagawa ng kalsada at mga paralan, pag-ambos sa mga sundalo at pulis, at mga pangudyok na mag-recruit ng kabataan para maging NPA. Yan si Joe Masison. And yet, libreng-libre at pinapalakpakan nila yan sa UP na gumawa ng Zoom conference. At dahil dyan, hindi makaka-intervene ng government. Ang UP administration, kung akong tatanungin niya, dapat buwagin din yan at lagyan niya ng tamang administration. Bakit? Bakit sila magre-refuse? Kasi pundo ng gobyerno yan, pundo ng mamamayan, pundo ng taxpayers. Ang gobyerno may karapatan, tama si Pangulong Duterte, para patakbuhin ang UP. Bakit? Sila lang ba ang marunong magpatakbo ng isang universidad? Kung akong tatanungin yan, lagyan dapat yan ng mga mas matino na mga educators, academician, kahit hindi taga-UP. Bakit? Kung hindi taga-UP, hindi pwedeng maging magaling dyan sa kanilang school. Ang pagka-inutil at ang pagkakonsabo nitong administration na ito, Brother Mike, ay matagal na nagiging walang pakinabang sa ating pamahalaan, and yet ang mga sahod nila yun ang lalaki. Ang budget nila napakalaki, and yet parang umasta sila. Ang pagmamayari ng UP ay kontrolado ng Communist Party of the Philippines. Proud pa sila na may NPA nang gagaling sa kanila na siyang ng sundalo at pulis natin, at para pa sila na may nawawalang mga kabataan na mawasak ang future. So I think this has been long overdue. Itong move ni Secretary of National Defense, Secretary Lorenzana, but nonetheless, this is a milestone and a very historical move na pinapalakpakan natin, Brother Mike. Okay, ganito. Ito ay nangyari po nung kasalukuyang mayroong pang agreement o accord between UP at saka Department of National Defense. So ngayon, ano po ang epekto nito? Dahil kinansil na ng Department of National Defense itong agreement na ito. Ano ngayon? Allowed na ngayon ang pulis at militar pumasok ng campus? Ano ngayon ang magiging authority ng exclusive na kailang police force doon sa loob ng UP? Mawawala na ba yun? Of course, dapat pwede nang pumasok at mag-imbestiga, gumawa ng mga community operations, engagement sa iba't ibang student organizations ang ating military at police. Of course, may may kaakibat yan na parang ang lahat ng schools sa Pilipinas ay peace zone o zone of peace. Kaya hindi pwedeng magbitbit ng Armalite yan at mga mahabang baril. Yan ang hindi pwede. But the presence of our armed forces, personnel and officers and PNP can no longer be questioned. Sa akin nga, may accord o wala, kung akong tanongin mo, Brother Mike, pwede tayong pumasok. Bakit? Sino ba may-ari ng UP? Communist Party? Bakit rereklamo sila? At marami, mga 80%, I would say, Brother Mike, at sa ating tagapakinig ngayon, 80% yan sa UP, silent majority dahil natatakot dito sa maiingay na minorya. Correct. Maraming matitino dyan. Marami rin akong kilalang galing dyan. Matitino naman at saka kasalukuyan lang dyan. Ina nga eh. So ngayon, nawala ng agreement na ito, ito ang importante ngayon na kailangan talaga yung karapatan ng ating mga kabataan na hindi naman kasali diyan sa grupong ito dapat ay mabigyan ng proteksyon yon, di ba? Hindi naman sila nangangamba na pagka pumapasok sila diyan bigla na lang silang mapagbintangan or alam mo na mabulabog sa mga nakasibilyan man o militaryong papasok sa loob ng campus. Yun ang siguro dapat ay magkaroon ng limitasyon din kahit paano. Tama, Brother Mike, kasi ang una-una, ang pwedeng gawin na ng military or ng ating armed forces at ng police ay mag-imbestiga na ng mga underground recruiter ng CPP, NP, NDF sa loob ng UP. That's number one.
Number two, the support and cooperation now from the administration can be demanded properly and appropriately. Dapat mag-cooperate sila sa investigation. Kasi hindi naman ipinanganak ang buong mamamayang Pilipino, tayo Brother Mike, kahapon lang eh. Yes, Alam natin ang UP, breeding ground ng recruitment ng mga kadre, organizer. Actually ka Eric, pati mga professor dapat i-monitor din. Hindi ko nila lahat. Merong ibang professor diyan na parang kaliwa ang dating. Sa totoo lang. CPP member talaga yun, Brother Mike, hindi lang kaliwa. CPP member talaga. Communist Party member, kasi nung estudyante pa sila, membro na sila ng Communist Party. Hindi sila namundok, hindi sila handa maging NPA, but still they supported the NPA by Professor being Communist Party cadre. Yun, yes, tama. Pangatlo, Mike, Brother Mike, gusto namin i-emphasize ito, dapat palalakasin na ng PNP at ng armed forces ang ating engagement with the administration and other student organizations and other faculty. I would give siguro nasa 15% lang siguro dyan ang influence nila sa loob ng UP. Ang problema nito, Brother Mike, magaling sila mang-udyok. Magaling sila gumawa ng propaganda platform. Sasabihin nila, dahil sa pag-withdraw ng DND at UP Accord na ito, magkakaroon ng militarisasyon sa loob ng UP. Baka gamitin nga yan eh. Yun nga yung isang sinasabi natin dito. Oo, tapos mananawagan sila sa mga campuses, sa mga estudyante, yung mga hindi masyado nakakaintindi ng issue. Sama-sama tayo, magbarikada tayo, magprotesta tayo. Let us defend the integrity of UP. Let us defend the freedom and academic freedom. Let us defend and no to the return of martial law in UP. Mga ganun, alam na natin yung gagawin nila. However, dapat kaninong responsibilidad ang pagpapaliwanag nito dapat una sa lahat, Brother Mike? Management ng UP. Responsibilidad ito ng administration ng UP. Yes, management. No, sila dapat ang mag-explain nito. Hindi ganun yun. Ang pupunta dito ng mga police at mga armed forces ay para tukuyin, imbestigahan ang mga nagre-recruit, nag-uudyok at kumukonekta sa armed terrorism operations and underground operations and recruitment ng CP, NPA, NDF. At sa tingin natin, tama lang na gawin yun kasi responsibilidad ng Estado at gobyerno yan na mapangalagaan ang higit na nakararaming inosente na mga sibilyan at mga estudyante at mga guro na napiperwisyo. Natatakot lamang sila dyan sa intimidation and harassment na ito, pero napiperwisyo sila nitong walang katapusan at walang katuturang saysay at walang Diyos na pinaniwalaan na uri ng ideolohiyang ipinapalaganap, itinatanim at isinasalaksak sa ilang sektor ng UP campuses natin. Siguro dyan, ang pinakamaganda dyan, baka lagyan na ng istasyon ng pulis, para pulis under ng PNP na yung magbabantay dyan. Kasi nga ngayon, alam ko, nung araw, ang tagal na, nung reporter pa ako nagko-cover sa mga kung nangyari, pag may nangyari dyan, na hirap ang Quezon City Police dahil hindi papasukin sa loob ng campus. Dahil sabi nila, meron silang authority na sila yung mauna na mag-imbestiga samantalang wala naman silang kapabilidad to investigate kung anumang kaso dahil under ng PNP yun, di ba? Correct. And under the law, under the Constitution, we have only one law enforcement agency. And that is the Philippine National Police. And number two, the role of the armed forces, simplihin ko lang, Brother Mike, baka tanungin nila anong legal basis nito. Ang pinakamataas na batas at dokumento sa mga batas natin, Brother Mike, ay ang ating umiiral na 1987 Constitution, ang Philippine Constitution. At i-refer natin sila, Brother Mike, sa nakikinig sa programo at sa gustong magdebate nito. Article 2, Section 3 of the General Declaration ng Philippine Constitution sa batas natin, sa saligang batas, nakalagay, the armed forces that include also the Philippine National Police shall be the protector of the state and the people. Nakalagay yan sa konstitusyon. So, i-question nila kung bakit nandyan ang police, nandyan ang armed forces. Sasagutin nila, bakit? Ngayon nyo lang ba nalaman na ini-infiltrate at nagre-radicalize at nagre-recruit para sa CPP, NPA, NDF, ang mga organizer nila dito sa loob ng UP? At iba pang campuses ng UP, including PUP, na may the same din yan sa PUP. Kalimutan ko lang pangalan sa PUP, the same accord. Na hindi rin makapasok Polytechnic University of the Philippines. So, nakita mo, Brother Mike, binabakuan nila at kinakat off nila ang gobyerno sa sariling bayan natin at sariling bakuran natin na ang otoridad natin nalilimit para protektahan ang inosenteng mga kabataan, primarily ang mga minor de edad at mga senior high school na naguguyo, nare-recruit at nalilinlang
at napatakot sa kanila, ultimately nawawalay sa mga anak, sa mga magulang nila at nagiging recruit sa NPA, kagaya ng nangyari sa mga kabataan sa Hands of Our Children na lumalabas ngayon ng mga nanay nila at humihingi ng tulong sa kung kanino-kanino, sa Philippine National Police, sa Armed Forces, sa gobyerno, kay Pangulong Duterte, even na nanawagan na sila kay Pastor Kibuloy. May bulgar na itong pangre-recruit sa hanay ng kabataan na nanawagan ng mga nanay. Parang walang otoridad ng gobyerno, Brother Mike. Wala pang naikulong, wala pang walang naaresto, walang search warrant. Ano nangyari ito? Sa UP, sa PUP, sa Santo Tomas, sa FEU. At may katungkulan at pananagutan dito, Brother Mike. Negligence or tolerance ang administration management, mga presidente at administrator. Pero, Eric, ganito, ang UP Diliman ang pinag-uusapan natin. Paano yung UP kaya Manila at saka UP Los Baños? Sila ba'y kasama rito o hindi wala silang ganon? Kasama na yan lahat. Kasama na. UP talaga. Oo, ang UP system yan, I think there are 11 campuses sa loob ng UP system. Lahat yan infiltrated at nilalanguyan, nilulubugan. At yata yung sa Baguio, di ba? Sa Baguio may UP rin. Baguio City. UP Baguio, UP Tacloban, UP Clark, UP lahat Mindanao, UP Visayas, dalawa. I think 11 campuses na sila ngayon sa buong Pilipinas. And the same ang nature ng ating panawagan, Brother Mike, sa Polytechnic University of the Philippines. Ang recruitment at radikalisasyon at mga pangguguyo at panlilinlang at panloloko ng CPP, NPA, NDF sa mga kabataan natin ay nangyayari din the same because of that accord. Ibang tawag lang nila sa PUP. Sa UP Diliman, ibang tawag nila dito sa UP system. But the purpose and the motivation and the orchestration came from the CPP operations inside the schools para maka-out ang otoridad ng Estado at gobyerno natin. Okay.